Mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawong mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang katatagan laban sa sakuna ay hinuhubog ng walang patid na pagbabantay at maagang pagkilos. Ang isang bansang madalas tamaan ng kalamidad. Ang pagiging handa ang pinakamalakas nating depensa. Noong nakaraang buwan lang, niyanig ng magnitude 7.8 na lindol ang Katimugang Mindanao. Alas 7:30 ng umaga sa mismong unang araw ng pasukan sa mga pampublikong paaralan. Mahigit 70 buhay ang nawala at mahigit 1,000 katao ang nasugatan. Ang umagang iyon ay naging isang masakit na alaala para sa maraming pamilya at kabataan. Noong nakaraang linggo naman, dumaan ang Bagyong Inday sa ating bansa. Bagamat hindi ito direktang tumama sa lupa, pinalakas nito ang hanging habagat na nagdudulot ng mga pagkidlat, pagbaha at pagguho ng lupa na kumitil sa buhay ng 15 Pilipino. Sa paggunita natin sa National Disaster Resilience Month, hinahamon ko ang ating mga lokal na pamahalaan na maghigpit na ipatupad ang mga building code at safety standards. Suriin ang mga evacuation center at ayusin ang mga emergency protocol. Sa bawat pamilyang Pilipino, tiyakin natin ang kaligtasan ng ating mga tahanan. Laging subaybayan ang mga emergency alerts, maghanda ng survival kit, alamin ang mga ruta ng paglikas at makilahok sa mga emergency drills. Ligtas lang ang isang komunidad kung ligtas ang pinakamahinang pamilya nito. Hindi natin mapipigilan ang paglindol o ang paglakas ng mga bagyo. Ngunit nasa kamay natin ang pagpapatibay ng ating infrastruktura at komunidad. Let us refuse to let tragedy be our only teacher. Readiness must live in every barangay, every school, every business, and every household. May we all have a meaningful and action-oriented observance of National Disaster Resilience Month. Mga kababayan, mahalin natin ang Pilipinas. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Ang lahat ng ating ginagawa ay para sa Diyos, sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.